Sumasa inyo ang Sandali ng Balagtasan. Ito ang pagtatalong patula ng mga makata, pataasan ng diwa, pagalingan ng katwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ngayon na ang oras upang taluntunin ang mga wakas ng ama ng tulang Tagalog na si Francisco Balagtas. Kaya ano man ang inyong pinagkakaabalahan, halina kayo at samahan ninyo kami sa Sandali ng Balagtasan. At ngayon, sa ating pagsisimula, narito ang ating lakandiwa. Nais po naming maghandog sa inyo ng balagtasan, ngunit nangangamba kaming baka sa inyo'y di welcome. Kung maraming papalakpak, ibig sabihin okay lang. Kung sakaling wala naman, kami na po ay lilisan. Sa matunog ng palakpak, sukli namin ay salamat. Ngayon kami ay handa nang sa pangako ay tumupad. Nagpupugay na po kami sa inyo bilang pambungad. Happy Independence Day sa Pilipinas at inyong lahat. Bilang isang paggunita sa araw ng kasarinlan, ang paksa pong tutugunin sadyang dito nababagay. Sabi na sa kabataan pag-asa ng ating bayan, ito ang pamanang wika ni Gatpuno Jose Rizal. Ngunit sa atin maraming angat sa gulang ang di payag, dahilan po upang kami sa balagtasan ang lumutas. Kanino ba mas naihigit ang pag-asa'y nagbubuhat? Sa mga kabataan ba o sa may gulang ang edad? Lilinawin ko po muna ang antas ng mga gulang. 16 hanggang 30 ang edad ng kabataan. 50 naman papataas tinutukoy na may gulang. Diyan po ngayon natutuon ang anyos ng paglalaban. Goni Mejia po ang lingkod niyong lakandiwa, referee at tagahatol ng dalawang maghihidwa. Sakali sa pagtatalo kayo ay masasagasa, unawain lang po kami pagkat hindi sinasadya. Nang lubusang mapagsino ang dalawang magbabaka, sila sa inyo'y ihaharap ng tuluyang makilala. Una ko pong tatawagin ang sa balagtasan ay Reyna, ang mutya ng Capitol Hills. Palakpakan natin siya. Salamat, Ginoong Lakandiwa, sa labis-labis na bapuri. LB Espiritu po, kababayan, ang sa inyo'y bumabati. Kabataan ng pag-asa na panig kong pinipili, handa ko itong patanayan sa makatang katunggali. Matapos magpakilala ang makatang paraluman, ang kaniyang makakahamok ang bibigyan nating daan. Sa San Roque po nagbuhat dalubhasa sa hidwaan, isalubong po sa kanya'y masigabong palakpakan. Rafael A. Pulmano po, malugod na nagpupugay. Ang pag-asay sa may edad, panig ko pong ilalaban. Tinatanggap ko ang hamon ng makatang paraluman. Butas lamang ng ilong niya ang hindi ko lalatayan. Matindi ring humagupit ng salita ang hinamon. Kahit di pa tumatama ay latay na ang katugon. Ako po ay tatabi na ng kaagad nating matukoy kung sino po sa dalawa ang tatanghalin nating kampyon. Isang henyo ang nagwika, di mapasusubalian. Pag-asang mga bansa ay ang mga kabataan. Ako lang ay nagtataka, dito pala ay may hadlang.
Kaya ko sa pagtindig, matatag na lalaban. Ang lakas ng isang tao'y nasa kanyang kasipulan. May kulang ang isang bukas dahil ito ang puhunan. Kung kupas na ang iyong liksi, waglit na ang kasiglahan. Masasabi pa bang ika'y pag-asa pa ng lipunan? Hindi lamang nabubukod sa may kulang na ang talino. Ang sinabing kabataan, utok na sa tama't wasto. Di rin natin masasabing lubos na tayong moderno. Ang lakas ng kabataan ay puwersang hindi magkano. Sa pagtatanggol sa bayan, sa kamay ng mananakop, di ba mga kabataan ang siyang higit naglilingkod? Di paris ng may gulang na, lalo't kalog ng tuhod, makapagsilbi man ngunit sa paraang hindi lubos. Nasabing daw kabataan ang pag-asa nitong lahi. Hindi lamang isang henyo, bayani pa ang nagsabi. Pero hindi naman haring ang sabi di mababali, lalo namang hindi Diyos na salita'y walang mali. Tayo ngayoy moderno na, hindi taong tagabundok. Pag-asa'y di sinusukat sa dahas na parang hayop. Ang lakas ng kasibulan ay madaling itataob, nang may gulang na ang dulong ay hinog na't hindi bubot. Higit nga bang nagsisilbi ang mas bata sa digmaan? Kung sa dami masigit nga, ngunit kahit naman saan, nagwawagi ang sundalo di sa lakas o sa bilang, kundi dahil sa utak ng mas may edad na general. Paano mo masasabing may pag-asa sa mas bata? Kabataan natin ngayon ay di lamang minumuta. Durugista, magnanakaw, isnatserat, pakawala, walang galang sa magulang, pati batas kinukutya. Kahit bobo ang general, sa kabataang nagkakaisa, bayan ay mapapalaya sa pinag-isa nilang puwersa. Mautak man ang opisyal, kung sundalo niya'y mga gurang na, panahon ay masasayang sa tagumpay nating makuha. Wari ko ding lumalabis, magparatang ang kalaban. Wala nang ibinubukod, isang walang pakundangan. Marapat din niyang mabatid, mga mandurugas sa lipunan. Namumuno ay iyong ibang naka-uniforming angatang gulang. Sa higit ikiauunawa ang malabo sa kalaban, grupong pawang may kulang na sa kabataan ihihiwalay at sila'y isasagupa. Halimbawa sa digmaan, tiyak na ang kabataan sa labay makakatagal. Ay bakit pa maglalagay ng opisyal kung mapurol? Ano ba ang kanyang tingin sa pinuno? Dekorasyon? Sigla nitong kabataan kung sumulong parang suhong, lalong walang mararating dahil waldas ang direksyon. Alikabok sa mata ko'y pinupuwing gayong siya. Sa sarili hindi pansin yaong batong nakabara. Sa basket ng mga prutas may bulok lang na nakita, pati bungang malulusog, idinamay ni lahat na. Malinaw ang aming paksa, ang malaboy kalaban ko. Di po yata nagbabasa ng aklat at saka dyaryo. Anong silbi niyang lakas at sigla ng iyong sundalo? Isang pindot lang ng buton, sa bomba ko'y sabog kayo. Katalo ko'y ulyanin at nahibang. Pilit na ginigib ang kabata ay
walang alam sa mga pagawaan, hospital at mga paaralan, manggagawa, nurses, guro, karamihay kabataan. Ating ngayong idadako sa pamilya ang pagtatalo, tiyak din sa kabataan ng pag-asa'y napipiho, lalo na kung ang magulang ay lakas ang nagretiro, aantabay ay kabataan, ang anak na mahal sa'yo. Sa pamilya, pamayanan, sa ospital, eskwelahan, kanino mo iaasa ang buhay mong iisa lang? Sa tao bang may lakas ngay kapos naman niyong alam, o sa kahit may gulang na'y malawak ang kaisipan? Inigiit ko raw ditong kabataay walang alam, sabi ko po'y kapos lamang, sino ngayon ang siyang hibang? Kung gusto niya time out muna, agad ko pong pagbibigyan, ang tenga ay kumpunihin, ng pandinig ay luminaw. Ang akin pong pagpagitna sa labay ipagpatawad, aapulahin ko lamang pagtatalong waring lalagablab. Sa dalawang nagbubunuhiling ko sana ay huwag, kumawala ang hinahon, sa hidwa ang ginaganap. Iwasan din ninyo kapwa ang kutsaang labis-labis, ang panig ninyo sa paksa pag-ukulang imatuwid. Kung malinaw na ang lahat akin muling ninanais, ang labay ipagpatuloy, hinahon ay huwag iwaglit. Simula ng retirement age ay sa edad na 50, kahulugan lamang nito, lakas ay papakupas na. Lumampas pa ng bahagya, atin na ring mapupuna, tao'y nagiging ulyanin at lumalabo ang mga mata. Hindi ako namimintas, pagkat ako'y tatanda rin. Hangad lang ay ibahagi sa katunggali ang pasaring. Nasa mga may kulang, ang pag-asa ng lupain o nandun sa kabataang malinaw ang isip at paningin. Puno habang tumatanda, kahoy nito'y tumitigas. Bunga habang naihinog, lalo namang sumasarap. Mas matagal na paimbak, mas matamis iyang alak. Tao habang gumugulang, ang pag-asa'y lalong tiyak. Bawat puting buhok niya ay hibla ng karunungang, di sa aklat buhat kundi sa aktwal na karanasan. Ang tining ng pag-iisip, hinahon at katatagan, ay wala sa kabataang mapusok ang kalooban. Araw sa katanghalian ay maningning ang pagsikat, sa pagdako ng kanluran, kumukupas ang liwanag, pumupuno man na pagkatibay, may panahong mawawasak, ang buhay dito sa mundo ay diyan nahahalin tulad. Sa larangan man ng sports, nagkakamit ng tagumpay, ay iyong mga maliliksing may kabataan ng kulang. Panalo ba'y iaasa sa may mahinang katawan na ang lakas ay tangay na ng panahon na nagdaan? Palagay ng panalo nga sa sports ang kabataan. Ano ba ang relasyon niyan sa pag-asa nitong bayan? Ang pag-asang minimithi ay magandang kapalaran, mapayapang pamayanan, masaganang kabuhayan. Makakamit lamang ito kung lider na nangunguna ay di nakakapakapa pagkat landas tukoy na niya. Kasabihan nga ng inchik, ang ngayon lang magpupunta ay magtanong sa naunang nanggaling at pabalik na. Ang kabataan ngayon sa pagkagulang papunta, yaon lamang may kulang na tinutungoy saan nga ba? Katunggali ang nagsabing may edad ay pabalik na, malinaw ang kahulugang sa mas bata ang pag-asa.
Mahinahong nagsusuri, malawak ang pangunawa, tinitimbang na mabuti bawat bitiw ng salita. Ganyan silang may gulang ng pag-asa ng ating bansa, di tulad ng kabataang panay porma, puro dada. Ang lawak ng pangunaway, hindi lamang sa may edad, sa kabataan na may bukod, ang lakas na hindi hamak. Ang pag-asa'y nakatanaw sa malayong hinaharap, ang lakas ay maaaring maglaho sa isang iglap. Ngayon at sa hinaharap, pag-asa ay kabataan. Pagtanda mo'y aamining pilipit ang iyong katwiran. Kababayan, diyan na po tinatapos ang hidwaan. Ako namang lakandiwa sa eksena'y aagaw. Nais ko pong ipabatid sa makatang nagtagisan, ang hatol ko'y ibabatay sa hinayag na katwiran. Wika nitong para lumang nagtanggol sa kabataan. Edad 16 hanggang 30 sa gilas ay kasibulan. Sa talino't kakayahan di rin mapag-iiwanan, higit daw sila ang pag-asa sa lupaing tinubuan. Kaiba sa may gulang na, wika nitong karagdagan. Anyo 50 papataas paparitiro na ang kalakasan. Sa papalabong paningin papahinang kaisipan, sila pa daw ba ang pag-asa ng bansang pinaglilingkuran? Tayo ngayon ay dumako sa panig ng may gulang na. Ipinagtanggol ng binata sa may edad ang pag-asa. Sa karanasan daw at utak at lawak ng pangunawa, nahihigit ang may edad, siya din naman po ay tama. Ibaling po ngayon natin, pintas niya sa kabataan. Anya'y mga durugista pakawala isnatsera at magnanakaw. Mga mapangot siya sa batas walang galang sa magulang, dahil walang ipinuwera, sa puntos po siya'y -1. Patas man po ang dalawa sa hinayag na katwiran. Sa bawas na isang puntos ang binatay na lamangan. Ang hatol ko ay panalo ang makatang paraluman, sa kanya ay ipabaon, matunog niyong palakpakan. Maraming pong salamat at sana po'y naibigan ninyo ang aming balagtasan. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Maraming salamat kila LV Espiritu, kay Ralph Pulmano, ganun din kay Goni Mejia sa napakagandang balagtasan na yan. Dahil alam po natin na ang kabataan, siya nga po ang pag-asa ng bayan. At si Dr. Jose Rizal na rin ang siyang nag-wika nito. Mm-hmm. May ipanlalaban pa ba? yan ang kalibre ni Ralph. Laging ko-kontra yan at ko-kontra para may discussion. Maganda yan, maganda. Marami rin tayong mga kabataan dito sa ating studio ngayon. Mm-hmm. Makakarinig tayo ng tula sa kanila bukas. Mm-hmm. Yan. Kukuha tayo ng mga tula sa kanila. Yan yung mga anak ni Ralph naman. Manang-mana sa kanilang tatay. So maraming salamat sa lahat, kay Mang Nick Loste, kay Donnie Tagle, kay Domeng Tolentino. Si Domeng mapapakinggan natin sa Miyerkules, si LV Espiritu, si Goni Mejia, at wala na ba ako nakalimutan? Si Ralph Pulmano at ang kanyang mga anak. Salamat po sa inyo. Palakpakan po uli natin sila. Iyong napakinggan ang Sandali ng Balagtasan. Ito ang pagtatalong patulan ng mga makata, pataasan ng diwa, pagalingan ng katwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ito ang pagtalunton sa mga bakas ng ama ng tunang Tagalog na si Francisco Balagtas. Hanggang sa muli, mga kaibigan, sa muling pagtatanghal ng Sandali ng Balagtasan. Kung ngayon lamang kayo nagawi sa channel nito, inaanyayahan ko rin kayong mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at ilike ang alinman sa video ng balagtasang makagiliwan ninyo.